Mga ka-Republic, matapos maitabla ng SMB ang semifinal series, underdog daw ngayon ang Barangay Ginebra. Back to square one ang series, best of 5 na lang, kaya magiging napakahalaga ng Game 3 mamaya. Hindi nagpaligoy-ligoy si Tim Cone sa interview nang matalo ang Ginebra sa Game 2. Nobody from the bench played well, sabi niya. Hindi siya natuwa. Ngunit itinuturing niya itong wake-up call para sa kanya mga players. Samantala, kailangan na ring magising ng Meralco Bolts upang pigilan ang ragasan ng Tok and Tex. Sa dalawang naunang laro, matindi ang shooting clinic na ginagawa ng TNT. Muli bang magtutuloy-tuloy sa finals ang tropa ni Chot Reyes? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, consistent dominance. Ito ang ipinapakita ngayon ng Tok and Tex. Dalawang magkasunod na convincing win agad ang kanilang iminarka laban sa kanilang sister team na Meralco. Dapat nang magising ang Bolts sa Game 3 mamaya, kung hindi, mababaon na sila sa 0-3 deficit. Nung nakaraang season 49, 3 beses sumalta sa finals ang TNT, nakuha nila ang titulo sa Governors at Commissioner Cups. Nabigo nga lang sila sa All Filipino kaya di tuluyang naibulsa ang Grand Slam. At ngayon, 2 panalo na lang ulit ang kulang para muli silang sumalta sa finals. Tatangkain muli ng Tok and Tex na umusad pa ng isang hakbang. Ilubog ang Bolts sa 0-3 mamaya sa unang laro ngayong araw ng Biyernes. Offensively ay masyadong komportable sina Calvin Oftana at Jordan Heading na nagsanib puwersa upang gumawa ng pinagsamang 50 points sa Game 2. 26 kay Oftana at 24 naman kay Heading. At nariyan pa sina RR Pugoy at Ray Nambatak. Kung hindi malilimitahan ng Meralco defense ang 4 na nabanggit, baka bokyain sila ng Tok and Tex sa series na ito. At kung masuswip ng tropang 5G, ang Bolts, napakalaking pabor nito sa hanay ni Chot Reyes. Magkakaroon sila ng sapat na pahinga habang hinihintay kung sino sa Ginebra at SMB ang aabante sa finals. Kung malinaw na yamado ang Tok and Tex sa sagupaan nila ng Bolts, balikatan naman ang banggaan ng serbesa at alak. Nakauna ang Ginebra sa Game 1 upang putulin ang 10-game winning streak ng SMB. At ang 8-game winning streak naman ng Gin Kings ang pinutol ng Beermen sa Game 2. Maraming nagsasabi ngayon, Ginebra ang underdog ngayon sa series na ito. Sabi pa ng ilan, ang Junmar Fajardo factor daw ang magdadala ng tagumpay sa SMB. Sa nagdaang 2 laro, kahit pa i-double team o i-triple team, hindi matibag ng Ginebra si Abay. Tulad nga ng mythical creature na Kraken na isang dambuhala sa karagatan, si Junmar Fajardo ay tila isang halimaw sa loob ng court. Sinasagasaan ang kahit sinong defender. Kaya naman hindi katakataka na siya ay 9-time PBA MVP. May mga gabing inaalat si Junmar Fajardo sa free throw line, ngunit hindi ito madalas. Kaya't maliit ang posibilidad na gamitin ni Tim Cone ang hack-a-cracking strategy. Inalat si Abay sa free throw noong Game 1, 5 of 12 for 41%. Ngunit kadalasan, 65 hanggang 68% siya sa charity. At kung gagamit ang Ginebra ng hack-a-cracking strategy, mauubos sila sa foul trouble. Sabi naman ng ilan, pwede raw itong maging option ng Ginebra kung makikita nilang maalat ang free throw ni Abay. At ang mga foul ay hindi dapat manggaling kay Japet Aguilar. Gawing sacrificial lamb sina Bin Adamos at si Raymond Aguilar. Anyway, di natin ganap na mabasa ang isip ni Tim Cone. Pero ang sigurado, matapos ang kanyang maanghang na pahayag na no one on his bench players played well in Game 2, tiyak na mas magiging agresibo ang second unit ng Ginebra. Hindi lang sa opensa, kundi pati sa depensa. Hindi nila dapat hayaang makatuhog ng 2 magandang laro sina Jeron Teng at Don Trollano. Dapat makahanap ng paraan si RJ Abarrientos para makawala sa depensa ni Jericho Cruz. Kung muling kokonekta ang 3-point shots ni Norbert Torres at Ralph, may pag-asang makukuha ng Ginebra ang panalo mamaya sa Game 3.
Given na ang paghahalimaw ni John Mar Fajardo, ang dapat malimitahan ng Ginebra Defense ay ang mga guards ng SMB. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo kay Intalaris. May mga buzzers daw na tuwang-tuwa. Nakatabla pa lang naman. At sa iyo rin, dakilang Grab driver. Nakatabla pa lang. Sabi niya, wala pa silang dapat ipagyabang. Gustong-gusto ko itong maganganitong. Sa iyo rin, Borlagatan Donald. Shout out sa iyo mula dyan sa Singapore. Sa iyo rin, shout out Jigs Carido. Ganun naman daw talaga ang laro. Parehas naman maganda ang game. Sa iyo rin, Jose Rodrigo. Bigyan pa raw ng mahabang playing time si RJ. Sabi niya. At sa iyo rin, Francis Barbosa. Sige lang, talagang may ganyan. May talo, may panalo. At sa iyo rin, shout out Edwin Felizardo. Babawi tayo sa Game 3, Idol. Sabi niya, shout out sa iyo. At sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog mula sa Oman. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.